accounting ng pera. And including you, talo kayo. Ha? Talo kayo. Yung armed forces nga, ng problema sa 25,000 na NPA Ng problema sila sa ilang libo na MNLF, MILF, Abu Sayyaf. Hanggang ngayon meron pa Can you just imagine mga problema sila sa milyon na armado na mga tao na may rason para lumaban. Droga, komunista, korupsyon, abuso. May rason ng tao para labanan kayo. And I doubt na buo yung armed forces inyo. Kasi maraming tumatawag, maraming nagpaparamdam sa amin. Sundalo, opisyal, na hinihintay lang yung hudyat. Hinihintay yung hudyat. Ano yung hudyat? Ako. Ako yung hudyat. Hinihintay lang. Kaya magpasko muna kayo, mag-usap-usap kayo, kwentuhan kayo. Kasi pagka nating armed forces ay magulo to. Kaya, General Browner tsaka General Marbil, you try to unite everyone for the people. Because if you unite for a regime that is corrupt, drug-infested, communist-infested, the Filipino people will disband you with a revolutionary order. Revolutionary Order number XXX, the people of the Republic of the Philippines is disbanding the armed forces of the Philippines and creating a People's Defense Force, the new armed forces, creating a People's Police Force, PPF, at saka PDF. Ay, parang PDF, PDF file, PDF. Anong gagawin nyo? And all money control ng tao, wala magbayad ng tax next year. So yung budget nyo kahit pirmahan, 6 point something trillion, 6.5 trillion, saan nyo kukunin yun? Koleksyon? Walang magbayad ng tax. Welga tao. Galit Hindi nyo ba nakukuha? Galit ng tao. Explain. Di ba sa atin delinquency report, pagka meron kang infraction na sa regulations, delinquency report katapat mo. Explain within 24 hours. Tapos nun, tatandaan nyo mga kabagang study period, hindi ka mapakali, ni-explain mo properly, baka ma-honor ka pa, baka mali explanation mo, I did not, yung ganun ba? Kasi may nagbabasa ng delinquency report mo. Pagka may problema, ipapasa sa Honor Committee Rep. Or kaya yung TACO mismo, pagka nakitang mali ito, papasa sa Honor Committee Rep representative mo. And then, papailan ka ng kaso. Delinquency report, honor violation. O, balik tayo ngayon. May problema. Armed Forces. Itong gobyerno natin. Explain dapat. Tapos kayo, Armed Forces, explain kayo. Bakit kayo papanik dyan? Hanggat hindi kayo nag-explain, ang isipin ng taong bayan, you're committing an honor violation. O, paano na? Nasa taong bayan yung desisyon kung i-disband kayo o hindi. Sasabihin nyo, walang power ang taong bayan. Kasi mali ang pananaw ninyo. Mali, nakaganyan kayo. Ang taong bayan, buka na. Ito kami, sasabihin ng taong bayan. Konstitusyon, ito lang. Kahit saan nyo daaning argumento. Paano tayo nagkaroon ng konstitusyon? Kinakailangan magkaroon ng konstitusyon. Bakit? May taong bayan kinakailangan, we are subjected to law. Tama? Pero yung batas na yan, yung konstitusyon, has to be ratified by the Filipino people. Wow! Ang powerful. Kung powerful yung constitution that you need to uphold, sworn to uphold, isipin nyo, ang nag-ratify dyan, taong bayan. Pag sinabi na ng taong bayan, makinig kayo. Kung kanino kayo papanig, sa taong bayan o dyan sa gobyerno na
bangag o magnanakaw at abusado at komunista. Diyan kayo, go ahead. Taong bayan will just declare. Burado kayo. Burado kayo. Disbanded. And you will become outlaws. Ah. Baliktad. Sasabihin nyo, taong bayan na magiging outlaw? No. Taong bayan ang masusunod. Gusto nyo galin sa next step, civil war? Go ahead. Kasi yung taong bayan, they're ready by heart. Kayo, by pay. Wala na magbabayad ng taksa kasi sila kukuha ng pera. Busin nila yung ginto. O, sige, depend nyo pa. Ang bangag na gobyerno. Kasi losing end yan. Losing end. Kaya nga, kung hindi kayo nag-iisip, active, retired, everyone, you swallow the pride, you swallow the differences, and then you think nation. You think constitution. You think the sovereign Filipino people. Hindi pwede dito yung magkanya-kanya. Hindi pwede dito yung kanya-kanyang agenda. Hindi pwede dito yung magpatayan dito ninyo. Kasi yung taong bayan lalaban. Simple lang, taong bayan ang masusunod. Ganon kasimple lang yan. With the sovereign Filipino people. Ipaglalaban ng taong bayan yon. So, pag sinabi ng taong bayan, armed forces, we take command, you pick a side. Saan kayo? Taong bayan? Walang ano, di ba? Ang bait pa ng taong bayan, we are taking command of the armed forces and the PNP. Ano sasabihin ng presidente? No, you follow me. Ay, binoto ka lang ng taong bayan. Sino sundan nyo? Si Tambaloslos. Tinaas ko yung ano ninyo, subsistence ninyo, pagkain nyo. Sino ang may power na magbigay ng pera? Congress, the purse, power of the purse. Saan galing yung pera? Taong bayan. Kaya nga, ang linaw, di ba? Hindi na, no-brainer. Pag sinabi ng taong bayan, you pick a side. Sa taong bayan ka, o hindi. TikTok, gumagano na yung oras. By 2 hours, ito yung numero, you call right away. Ganun lang. You call. Pag di kayo tumawag, kalaban kayo. So, kung bakit ng armed forces o buo ang armed forces sa PNP, pumasok sa taong bayan, this is going to be a peaceful transition. Pero pagka nahati yung armed forces at lumaban itong kabila, then so be it. Choice nila yun eh. Gusto nilang to maintain themselves in power, hoping na hawak nila yung armed forces and then meron silang armed group din. So be it. Yan ang gusto yun. Hindi kayo makatao eh. Oh, and then, malalaman natin. So, sinasabi sa inyo ang outcome nito. Talo ang kalaban ng taong bayan. So, yun. And ang iwasan natin, ang ayokong mangyari, i-disband ng taong bayan ng armed forces. Ay, hindi kayo makikinabang dun sa bago na armed forces at bagong PNP. No? PDF, PPF. Imagine, babudgetan niya ng taong bayan na 1 trillion. Mantala ngayon please, 70 billion. Hanggang 35 billion lang. Ginagago kayo. Tingin sa inyo, tao-tao lang. Pero, binabayaran yung mga commander ninyo, kinakawin tanga. Mantalang dito, kami, ang iniisip namin, 1 trillion. Non-negotiable yon. Kasi mag-neutral tayo, we have to beef up our defense capability. Seryoso. Hindi yung puta ng mga tanga yung nilalagay kasi natin ng mga politiko, mga walang alam eh. At yung mga nilalagay yung advisor ng mga military, panay mga ewan din. Sorry mga general mga general. Captain. Tanginang niya, hayop kayo. Captain, pero sino ba nagsabi na 1 trillion dapat ang budget nyo na negotiable? It can be done. 1 trillion, so ang effective na lang 3 trillion. Kung 4 trillion yung kinakain na ang pumapasok sa atin, 4.5 trillion, meron ka pang 3.5 trillion.